Ito yung sa ganito. Pag wala na akong pamasahe, di ka na makakahingi. Maglakad ka na. Maglalakad na talaga ako niyan. Amen? Hallelujah. No ako'y minimum wage pa lang. Certeza. Madaling araw, nagpiprito na lang galunggong ang misis ko. Bakit? Isasama doon sa baong ko. Isang pirasong galunggong, 3 sandok ng kanin, yun na ang baong ko. Hallelujah. Hindi nagtagal ang panahon, naopera ko sa bituka. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen ba? So, ang pangatlong pamamaraan sa pagtanggap ng kayamanang ukol sa atin at talagang para sa atin ay panalangin may pananampalataya. Okay. Ganito po yan. Nananalangin, nagtatrabaho. Nagtatrabaho, nag-iisip. Pag binuksan mo ang isip mo sa mabuting pamamaraan, ituturo sa iyo ng Diyos ang nararapat mong gawin. Amen? Taas ang kamay nyo. Sa kamay nyo. I'll give you a very clear example. Maliit na bagay lang ito. Pero bilyonaryo na po ang nagsimula nito. Toothpick. Sino sa inyo nagto-toothpick? Pag nagto-toothpick, postiso ang ngipin nyo. Diba? Lahat na restaurant may toothpick. Maliit na piraso lang yan. Diba? Pero milyonaryo na, bilyonaryo na ang naka-imbento ng toothpick. Ano? Noon, hindi pa ko bumibili ng toothpick. Ha? Kumuha ko yun, sanga ng bayabas. Kahit yan toothbrush niyan, wala pa akong toothbrush yun, sanga ng bayabas, ang toothbrush. Sino? Nalilinis naman ang aking ngipin. Kaya ngayon, ang ngipin ko, hindi postiso yan. Tinanong diyan sa munisipyo, si Guy, sabi ng isang empleyado sa munisipyo, yan si Brother Mike, nakikita sa television, original ba yung ngipin yan? Sabi ni Guy, nagtututpik nga eh. Di original yan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Now, prayer. Sabi niyo, Philippians 4 chapter 4 verse 6 says, so do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. So, huwag kayo mabahala sa anumang bagay. Sa halip, lahat ng inyong kailangan, hingin nyo sa Diyos. Sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Tasa ka mayon, turang kayo paano magdasal. Okay. Sulat niyo, habang binibkas nyo yan, ko, 1, 2, 3, 7. Pag Panginoon, tinanggap ko lahat ng ito. Amen ba? Sabi sa Leviticus, huwag niyo nang duhulog ang inyong kaloob. Ito ang panalangin. Ang sabi, Yahweh, alam mo po, gitna ng kawalan, sa gitna ng kagitan, hinawasan. Sinabi ko ito sa iyo ng aking pagsamba. Kaya naman hinihiling ko ngayon, buksan mo na ang durangawan ng iyong kayamanan at ibigay sa akin ang kayamanang nauukol sa iyo. That's how they prayed. And it is written, it should be the way we should pray. Now, mayroon kong kaibigan noon. Sabi niya, ikaw naman, Brother Mike, hindi ka na nahiya sa Diyos. Pati toothpick, hinihingi mo sa Kanya. Kasi, nasa restaurant kami. Ako kasi kailangan mag-toothpick pagkatapos kumain. Walang toothpick doon. Sabi ko, nag-usal ako, kako Lord, toothpick, pahingi. Narinig ko nung katabi ko, sabi niya, sobra ka naman. Pati toothpick, kay Lord mo pa hinihingi. Mamaya-maya lumapit yung waiter. May dala ng toothpick. Sabi ko sa kita mo yan. Hiningi ko ba sa waiter? Hindi nga, kay Lord nga. Pito ka ko, tira mo, dumating yung waiter, dala-dala yung toothpick. Purihin ang Panginoon. Amen ba? Ha? Everything we need, lahat na kailangan natin, God is concerned. Ganyan tayo kamahal ng Diyos.
Amen ba? Kahit daw yung nalalaglag ng buhok natin, kininto ko na sa inyo, dapat ako kalbo na sa tuktok na yan. Tuktok ko kalbo na dapat yan. Nakakalbo na. Ayun ang tinignan ko sa salamin, pangit. Pangit pala yung, sorry po sa mga kalbo ha. Wala akong pinatatamaan. Ay, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, di maganda. Kailangan ka ko patubuin mo uli yan. Hala, pakaraan ng ilang buwan, ng taon, pamakita ko may tumutubo. Hallelujah. O ngayon, may bukal ba? Wala. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, now, sabi sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. For everyone who asks, receives. He who seeks finds, and to him who knocks the door will be open. James chapter 4 verse 2 says, you do not have because you do not ask. Wala kayo sapagkat hindi kayo humihingi. Humingi man kayo, hindi nyo tinatanggap sapagkat mali ang hingi nyo. So may prayer request palang mali. Mali. Paano yung mali? Kasi ang hinihingi mo, hindi mo naman kailangan. Ang hinihingi mo, pagarbo, kalayawan. Ayaw ng Diyos yun. Kailangan niya yung kailangan. So, you receive after giving when you do these three things. Pray, work, and make every effort or extra effort to receive what you have asked for. Hindi naman ihuhulog sa'yo ng Diyos yan, Abano, Brother Mike, wala kumakuha ang trabaho. Make extra effort to find work. Nagdasal ka ngayon, maglakad ka. Pasukin mo lahat ng kumpanya. Ako noon, yung ginawa ko. Kaya nung makalimutan yung 7-Up dyan, sa Baclaran. Pasok ako dyan. Sabi ng gwardiya, saan ka punta? Kako sa loob. Bawal. Sabi niya. Di mo nakita yan? Anong gagawin mo sa loob? Sabi ka, kako, apply ko ng trabaho. Ano ka, bulag? Nakita mo yan, no vacancy. Basahin mo nga, kako, no vacancy. O ano kako yun? Ibig sabihin, walang bakante. Hindi po ko naghahanap ng bakante. Sabi ko sa gwardiya, sabi ng gwardiya, piluso po ka ha? Hindi ko nga hinahanap bakante, hinahanap ko yung manager. Bakit? Pangalan ba ng manager mo, bakante? Sabi niya sa akin, pilosopo ka talaga. Hindi ako pilosopo. Gusto lang makausap yung manager. Sabi niya. Bakit? Maghanap ka ng trabaho? Oo. No vacancy nga. Sabi sa akin. Hindi ako pinapasok. Ayan. Balik ko bukas. O ikaw na naman. Sabi niya. No vacancy nga. Tama-tama. Dumating, bumukas yung pinto. Dumating amo niya. Sumabay ako. Nakapasok ako ngayon. Hallelujah. Sabi ko na sa amo, sabi ko, Sir, good morning. Chinese siya. Sabi naman niya, Chinese, morning. Morning. Sabi niya, what do you want? Sabi sa akin, ako, boss, trabaho. Halika, sabi niya, siyahin mo sapatos ko. Nasaan ko sapatos? Tapos binigay ko 50 pesos. Okay na ako noon. Isang araw. Diba? Diyan ako nagsimula, kaya lang pimakwintong ito. Sipag, tiyaga, at pamamaraan at pananalangin, magtatagumpay ka sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And finally,
Finally, lagay ang ulo nyo sa kamay nyo. Dadamputin nyo yung dala-dala nyo, aalis na kayo. Nakaligtaan ko, number 6 lang pala tayo. Number 6. Remember, as you receive the riches that is due for you. So habang tinatanggap nyo na yung yaman na talagang para sa inyo, inaasahan ng Diyos na tayo ay maging honest and good managers. Tandaan nyo, Kanya yan. Katiwala lang tayo. So let's go back to the gospel. Reading Luke chapter 16 verses 1 to 2. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga lagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya pinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo na sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Naunawaan niyo ba yun? Susubukan tayo sa maliit na puhunan. Ingatan niyo yan. Alagaan niyo na iyan ay hindi malustay, kundi mapalago natin. Kapag napalago mo yung 1,000, lalago yung mapapalago mo yung 10,000. Kapag napalago mo yung 10,000, mapapalago mo yung 100,000. Kapag napalago mo yung 100,000, mapapalago mo yung 100,000,000. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tasa kamay nyo. Ay, ito naman ang Pilipino. No? Nagkaroon ng puhunan. Nagtayo ng sari-sari store. Pag-abot ng tanghali, dudukutin sa tindahan yung sardinas. Hallelujah. Pagdating ng 1 linggo, loge. Bakit? Pati puhunan na luto na. Kinain. You should have an accounting. God wants us to account for everything. Even sabi sa Biblia, maging ang ating salitang binibitawan, we will give account for that. Pananagutan natin ang bawat salitang ating binibitawan na hindi nating pinag-isipan. Bakit namulobi yung pinamanahang kapatid o anak, yung alibughang anak?
yung prodigal son. Ha? Bakit? Yung kayamanang binigay sa kanya na para sa kanya, nilustay sa diwastong pamumuhay. At alam mo ginawa niya, bakit nalustay? Lumayo sa kanyang ama. Pag kayo pinagpala na, huwag kayong lalayo sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen ba? Now, finally, know that financial freedom is keeping out of debt. Alam niyo ho, kung hindi ko makanungutang, multi-billionaire po ako. But I am trying to get out of this. Totoo lang, may imagine nyo ba na ako'y nagsimula sa wala, pagkatapos matsumpungan ko, bilyon ang utang ko. Bilyon ang utang ko. Hallelujah. Paano kayo nagkakaroon doon? Alam mo kasi, ang bangko ganito yan. Pag mahusay, takbo na negosyo mo, alukin ka ng alukin ng utang. Pag hindi na tumatakbo ang negosyo mo, lahat yan babawiin na sa iyo. Iiliting ka na ng kaliwa kanan. Kanyan ang mundo eh. Pero ang Diyos, kung kailan ka nawawalan, saka ka naman paluluwalan. Narinig niyo yun? Taas ang kamay niyo. Taas ang kamay niyo. Pag kayo nagpakatiwalaan, kung kailan kayo nawawalan, saka naman paluluwalan ng Panginoon. Hallelujah. Natatandaan niyo yung mga salitang binibitawan ko sa inyo? Galing sa Panginoon yan. Sabihin niyo nga, kung kailan ako nawawalan, saka naman ako paluluwalan ni Yahweh El Shaddai. Ulitin niyo nga. Okay. Lagay ang olyo sa kamay niyo. Paliliwanag ko yung sinabi natin yan. Alam mo ang ibig sabihin yan? Kung tayo ay mapapagkatiwalaan ng Diyos, may panahon na tayo ay mawawalan. Doon sa lumang buhay, ano ang ginagawa ng tao pag nawawalan? Totoo lang. Nangungutang. Hindi na. Pag tayo naging tapat sa Diyos, itong tanda nyo, kung kailan ka, based on my experience, in what the Bible says, kung kailan ka nawawalan, sapagkat circumstances beyond your control happens. Business are down. Tumitindi ang paligid. Talagang darating ka dun sa kawalan. Normally, ordinary negosyante, nawawalan, mangungutang. Kaya lalong nababaon sa utang. Pero ito po ang pahayag sa atin ngayon. Ngayon lang, pinahayag ng Espiritu ng Panginoon. Kung kailan tayo mawawalan, si Yahweh ang magpapaluwal. Taas ang kamay niyo. Taas ang kamay niyo. Bakit ipinagbabawal sa Biblia ang mangutang? You know why? Kapag tayo nangutang, hindi na magpapaluwal ang Panginoon sa atin. Bakit? Di tayo nagtiwala sa Kanya eh. Sa gitna ng kawalan, saka naman ako paluluwalan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Si Yahweh ang magpapaluwal sa atin. Huwag lang tayong matempt na mangutang. Okay. Balik ang ulo sa kamay. Proverbs chapter 22 verse 7 says, "The rich roll over the poor, and the borrower a servant to the lender." Yes, Kapag tayo ay nangutang, alipin tayo nagpautang. Kahit hating gabi, tatawagan tayo sisingilin. Totoo hindi. Sa ayaw nating may istorbo, sasara na lang natin yung cellphone para hindi matawagan. Hallelujah. Now, Deuteronomy 28 verses 1 to 12 says, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow His commands I give you today, the Lord will open the storehouse of His bounty to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none." Kung susundin lang natin at buong puso tayo magtitiwala sa Diyos, susundin natin ang Kanyang mga utos,
tayo ay kanyang pagpapalain. Hindi tayo ang mangungutang, tayo pa ang magpapahiram. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. This time, lagay ang kamay nyo sa bulsa nyo. Ayan. Hallelujah. Kung wala kayong bulsa, lagay nyo sa wallet nyo. Okay, sa bag nyo. Buksan nyo ang bag nyo. Buksan nyo ang wallet nyo. The message of Scripture is very strict on borrowing. Sabi sa kasulatan, Romans 13:8, owe to no one. No, not anything, nothing at all. Ang utos sa Biblia, huwag kayong magkakautang kanino man ng kahit anong bagay. Sapagkat ang taong iniligtas ng Diyos, ang taong pinagpala ng Diyos, sa Diyos nangungutang, hindi sa tao. At ang Diyos, maluwag magpaluwal. Amen? Nasusundan niyo ba yan? Kaya wag natin ipagpapalit ang ating Diyos sa mga Diyos-Diyosan na tao dito sa balat ng lupa. Sapagkat ang mga taong pinagkakautangan natin, kapag hindi natin makabayad, mumurahin na tayo. Amen ba? Tayo naman, magagalit na tayo. Tayo pang may utang, tayo pang galit kapag sinisingil. Amen ba? At bakit nga pa nagkakautang? God relates borrowing to a curse for not observing and following His laws and decrees, such as the law of giving. Batas ng Diyos ang pagbibigay at pagtatanim. Habang narito ang lupa, ang pagtatanim at pag-ani hindi mawawala. Pagbibigay at pagtatanggap hindi mawawala. At ito ang utos, sabi ng Diyos. Kapag sinunod nyo ng buong buo ang aking kautusan at mga pamamaraan, hindi kayo magkukulang. Hindi kayo mangungutang. Kayo pa ang magpapautang. Ngunit, sabi niya dito, pakinggan niyo ito. Deuteronomy 20:15-44. I pick up the most important verses dito. However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come upon you and overtake you. You will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and your kneading trough will be cursed. The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land, and the calves of your herds, and the lambs of your flocks. The aliens who live among you will rise higher and higher, but you will sink lower and lower. He will lend to you, but you will not lend to him. He will be the head, but you will be the tail. Ang sabi ng Panginoon, sa sandaling ako'y tinalikdan ninyo, binaliwala ninyo aking mga batas, lalo na sa batas ng pagbibigay, susumpain ko kayo. Sabi ng Panginoon. Kakapusin kayo ng kakapusin. Mangungutang na kayo ng mangungutang. Yung mga dayuhan, asinso ng asinso, tatas ng taas, kayo naman, lulugmok ng lulugmok. Sabi niya, sa halip na kayo ang maging ulo, kayo ang magiging buntot. Sunod ng sunod sa inyong pinagkautangan. Bakit? Sapagkat tinalikdan natin ang ating Diyos. Binawalan natin, binaliwalan natin ang kanyang mga utos. Sa sandaling binaliwala natin ang kanyang mga utos, ang kayamanang binigay sa iyo, babawiin ng Diyos. Okay. Sabihin nyo, nako po. Anong kasunod sa nako po? Ika po. Okay, taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Ito naman ay paalala sa taong nakalilimot. Ang paalala daw ay mabisang gamot. Malakay chapter 3 verse 8-9. Malakyas. Will a man rob God? Dapat bang nakawan ng tao ang Diyos? Takasan nyo. Yet you rob me.
ngunit ninanakawan niyo ko. But you ask, how do we rob you? Sabi niyo, in tithes, in offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Kaya niya, ito naman po, wag sa akin magagalit. I have noticed that most Catholic countries, most of their Catholic faithful are very poor, baon sa utang. You know why? Catholics are not practicing the tithes, the giving of tithes. In fact, may pare pang galit sa akin yan sa ikapo. I am teaching this tithe because I have discovered in the Bible that this is very important to God. This is God's. Sa Diyos ito, hindi sa tao. Parte ng Panginoon ito. Siyang nakapital sa atin, 10% lang ang sinasauli natin, pinagdadamutan pa natin ang Panginoon. Sabi ni San Pilosopo, aanin naman ng Diyos yan. Aanin ng Diyos. Kung wala ang inyong kapo, wala na ang gawain ito. Wala na magpapahayag sa inyo. Wala na kayong maririnig sa radyo, wala na kayong maririnig sa television, wala kayong maririnig sa internet. Bakit? Libre bang internet? Libre ang television? Libre bang dyaryo? Libre ba ang kuryenteng yan? Libre ba ang sound system na ito? Di ba nasa bulsa? Okay. Pag sinabi ko ng 1 plus 1, alogin nyo ng 3 ulit ang bulsa nyo. Okay. 1 plus 1. Okay. Taas nyo ang inyong mga daladalahan. Handbags, wallets, bottled water, passports, everything. Mga dokumento na kailangan nyong pagpalain. Mga picture ng inyong mga mahal sa buhay na malayo sa Diyos. Sabihin nyo, Yahweh, Diyos ng lahat ng kayamanan sa langit at sa lupa, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sapagkat inihayag nyo na ako pala ay mayroon din na uukol na kayamanang sa akin talaga. Talaga. Kaya ngayon, tinatanggap ko ang mabuting balitang ito. At mula ngayon, ako ay mabubuhay ayon sa aking pananalig at pananampalataya sa inyong salita. Panginoon Hesus, samahan niyo po ako sa paglalakbay nito sa aking pananalig. Pagpalain niyo po lahat ng aking gagawin. Pagpalain lahat ng aking iisipin tungo sa paglaya sa panalapi, tungo sa malayang at masaganang kabuhayan. Pagpalain niyo rin po ang aking makamay. Nang sa gayon, sino man ang aking mapatungan ng kamay, kung may sakit, inyong pagalingin. Kung may pangangailangang pinansyal, inyong pagpalain. Hostong takal, siksik, legleg, umaapaw. Amen? Amen. Kaya baba ang iyong kamay. Hawak ng kamay. Itasan doon ang kamay. Purihin si Yahweh El Shaddai. Okay. Taas ang kamay. Gusto niyo pagpalain ang kamay niyan? Papanalangin kong pagpalain ang kamay at bawat hipuin ang kamay niyo, may darating na biyaya sa inyo. Amen? Okay. Sisigaw kayo ng amen at panalangin ko at sasabay nyo ng 3 palakpak. Yung amen nyo. No? Sa ngalan ni Jesus, samot dalangin kong pagpalain ang makamay nyo. Sa ngalan ni Jesus, pagpalain lahat na mahihipo ng kamay nyo. Sa ngalan ni Jesus, pagalingin ang may sakit na mapapatungan ng kamay ninyo.
At sa ngalan ni Jesus, tanggapin niyo ang kayamanang naukol para sa iyo. Okay, find your partner. Find your partner. Okay. Ano lang sasabihin mo? Nakinig ka ba? 1 plus 1. Okay. Anong isasagot mo sa pangalawa? Oo naman, kung nakinig ka, no? Kung hindi ka nakinig, sabihin mo hindi. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Talaga nakinig kayo? Ito ang huling sasabihin. Tatanin mo sinasabi natin yan na magkakatotoo yan. Ngayon, yayaman ka na. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihan ang Panginoon. Purihan ang Diyos. Taas sa kamay. Okay, sa kamay. Okay. Ito ngayon ang isisigaw nyo. Kayamanang talagang akin. Akin na. Palitin nyo. Mayaman na mayaman sa ngalan ni Jesus.